Iduktong pa ho natin dito, mga kababayan. Alam nyo si Pulong, o di ba? Kung maalala nyo ho, mga kababayan, ang China, ang China ho, may ine-embas kasi yan doon sa mga Typhoon missile natin. Ang sinasabi ng China about doon sa mga Typhoon missile natin, mga bossing, na galing po sa US, bakit daw tayo merong mga missile-missile na ganun? Pinapainit daw natin ang tensyon sa West Philippine Sea, mga kababayan. Kumbaga, ayaw pang rektahin ng China na tanggalin nyo yung mga missile na yan. O, ganun. Biruin nyo ho, mga bossing, ha? Pilipinas, bayan natin. No? Tayo, wala tayong pinapakialaman na ibang bansa ho, mga kababayan, tungkol doon sa kanilang mga depensa. Hindi natin pinapakialaman ang China tungkol sa kanilang depensa at kasundaluhan. Wala. Pero tayo, pinapakialaman ng China. Bakit kayo may missile dyan? Pinapainit ninyo ang tensyon. Sila nga ho, mga kababayan ilang beses na nila tayong wina-water cannon. Ilang beses na pong binabangga yung mga barko natin, mga bossing. Diba? Para ho iyon sa depensa ng Pilipinas. Pag nagmaoy daw yung China, kahit papaano naman, hindi naman tayo tatawagin na ang Pilipinas, wala lang yan. No, nagpagapi, nagpasugpo sa China nang walang kalaban-laban, ni hindi man lang gumante. At least meron tayong paglaban. Yung ating mga ninuno, uulitin ko, Andres Bonifacio, ipinagtanggol, ipinaglaban ang bayang Pilipinas, nagsimula ho sa gulok. No, at kahit alam niya na rifle ang mga kalaban niya, hindi po natakot. Nung sinabi ng China, bakit kayo may missile dyan? No? Gumanon. After 2 weeks, 3 weeks, inulit ni Sara Duterte, mga kababayan. Hindi niya daw alam kung bakit may missile ang Pilipinas. Parang sinabi lang inulit niya lang yung mismong sinabi ng China. No? Bakit tayo may missile, etc., etc. Ngayon, eto naman, si Pulong Duterte. Nagsalita po kasi, mga kababayan, no? Nagsalita po kasi ang AFP. Si General Bronner, mga bossing. Sabi niya, yung mga missile natin na kayang umabot ng China, ganito, ganyan. Wala naman pong ibig sabihin, mga boss chief sir, na babalahan talaga o mimisilan talaga yung China. Wala naman po. Kumbaga, ipinapaliwanag lang na ito kung gaano ang kakayahan ng mga Typhoon missile. Aba, nagalit si Pulong. Si Pulong na laging tahimik kapag ang pinag-uusapan po ay West Philippine Sea. Na vice-presidente na tahimik kapag pinag-uusapan kung kanino na sila panig doon sa West Philippine Sea. Sabi ni Pulong, inuumpisahan nyo na pag initin nyo China, baka mamaya balikan tayo, pag binalikan tayo, ganito, ganyan. Wala namang intensyon ng AFP doon. Pero kailangan alam din ng China, mga boss chief sir, na kapag sila ay nagmaoy nga, kayang tumapat kahit papaano ang Pilipinas. At hindi nila basta-basta makukuha yung atin. Ganun lang ho yun. Sabi ni Shiro Kansaki, dapat ipatapon na yan sa West Philippine Sea, si Pulolong. Ngayon eto, niresbakan ng palasyo. Palace fires back at Representative Duterte over missile remark. Alam nyo ho, galing kay Pangulo to. Kasi hindi naman po magsasalita si Atty. Claire Castro nung kanya lang na sasabihin yung sa loobin niya lang Galing ho yan kay Pangulong Bongbong Marcos, no? Sabi dito, Manila, Philippines Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro on Monday did not let Davao Representative Paulo Pulong Duterte's recent tirade against the administration's slide, calling him and other Duterte's pro-China. Yun naman talaga sila Talaga naman pro-China sila Pilipino, mangmang, hindi mahahalata yun?
Kitang-kita po, mga kababayan. Halatang halata. Nung panahon pa nga lang ho ni dating Pangulong Duterte, pagkakapanalo pa lang niya ho, mga bossing, doon sa pagiging presidente, sakto labas nung UNCLOS, wala. Ni hindi niya pinangalandakan ho, mga kababayan, yung pagkakapanalo natin sa UNCLOS eh. Na sana ho, mas madaming susuportang bansa. Bakit? Kasi kasikatan niya nun eh. Di ba? Sabi, oh nako, may mamamatay tao na presidente ang Pilipinas ngayon. Inihalal ng mga Pilipino ang mamamatay tao na presidente. Ganon, di ba? Tapos ipapakita niya yung UNCLOS. So, syempre, hindi naman po porket ganon yung tingin nila kay dating Pangulong Duterte, hindi nila susuportahan yung yung UNCLOS. Legal naman yun. Hindi niya pinangalandakan. Wala ho. Ipinamulsa yata, binulsa, papel lang daw po yun. At a briefing of the at a briefing on the sideline of the 47th Association of Southeast Asian Nation Summit in Kuala Lumpur, Castro was asked to comment on the younger Duterte's questioning of the deployment of US military assets in the Philippines. Tinatanong pa ba yan? Napakasimple lang ho, mga kababayan. Sabi dito, first of all, the president already said it before. What can we expect from the Dutertes? They're pro-China. Oh, magagalit na naman huya sila Pulong. Pag tinatawag silang pro-China. No, ayaw niyo pa kasi tanggapin. Tingnan niyo nga yung mga vloggers ninyo. May palibre pang mga papunta sa China. Oh, yung Intel ni Katrina Ponce Enrile. Ano ang sinasabi? Merong nanggagaling na pondo galing sa China para sirain ang administrasyon. Nakikita namin yung kilusan o yung galawan ng mga vlogger ninyo. Tamang-tama, tugmang-tugma. 'Di ba? Puros lang ho paninira, puros lang po wala, puro mga imbento lang ho. O, 'di ba? O ngayon, and what can we say about the congressman's statement, especially since Commodore J. Tariela also said that this narrative are pro-China? So, will the children of former President Rodrigo Duterte against what their father previously? Hindi. Kung ano, yung pinaniniwalaan nung tatay, yun din sila. Hindi naman nila susuwayin yan. Di ho ba? Kaya lang ewan ko, no? Kung bakit hindi pa sila nagtatampo sa China. Kasi sabi ho ni Larry Gadon, yang si Duterte kaya pumunta yan doon sa Hong Kong kasi isang tulay na lang ang tatawirin yan papunta sa mainland China. At doon daw po humihingi ng asylum para kay o itatago ni Xi Jinping ang dating Pangulo. Kaya lang tinabla eh. Di ba yun yung sabi? Si Addictus Rex nakikibati na din dami-dami pangalan din Grabe ka boss. No? Uya, tatampo ko sa iyo kapag hindi natuloy yung kay Atty. Claire. Shoutout sa iyo boss. Maraming salamat. Sabi, yung si Duterte nagmamakaawa yan kay Xi Jinping para tanggapin siya. Kaso narinig na daw ni Xi Jinping na meron ng warrant of arrest sa ICC. Kaya ayun, pinauwi na lang daw ng Pilipinas.